Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ito ang Part 3, Rams Invincible. Halina't simulan na natin. Sa Earth, iniulat ng balita ang tagumpay ng mga astronaut sa Mars. Dumating si Mark sa bahay at nakarinig ng mga ingay. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na tila awkward habang nakatingin sa kanya. Tinanong siya ni Debbie kung kamusta ang Mars, ngunit sinabi ni Mark na mas hindi ito kapana-panabik kaysa sa kung anuman ang nangyayari sa bahay habang wala siya. Sa eskwela, binati ni Mark si Amber. Hinalikan siya nito at tinanong kung kamusta ang naging karanasan. Sagot ni Mark, nakababagot at may kaunting detalye. Napansin ni Amber na hindi tiyak ang kwento ni Mark, ngunit sinabi nito na may dala siyang bato para sa kanya, na hindi naman gaanong naka-impress kay Amber. Biniro siya ni Mark na huwag ipakita iyon sa mga geologists. Nagpasalamat si Amber sa bato. Sa Pentagon, dinala ni na Cecil at ng mga opisyal si Darkblood sa isang pasilyo. Sinabi ni Cecil na nang siniyasat nila ang kanyang opisina, nakakita sila ng tuyong dugo. Sinimulan ni Donald ang ritual, na ikinagulat ni Darkblood. Hindi niya inasahang paprotektahan ni Cecil si Omni-Man. Galit na galit si Darkblood at sinabing may mas masahol pang lugar na naghihintay kay Cecil kaysa sa impyerno. Ngunit hindi natinag si Cecil habang kinadina si Darkblood at ibinalik sa impyerno. Naglinis si Debbie sa bahay ni Olga at nakita itong magulo. Tiningnan niya ang litrato nila ni Joseph at ipinagpatuloy ang paglilinis. Sa ibang banda, may dalawang lalaking naninigarilyo na hinarap ni Titan. Ginamit niya ang kapangyarihan para gawing bato ang kanyang katawan at pinasok ang isang lihim na operasyon. Tinalo niya ang lahat ng bantay at sinabi sa pinuno na kung si Mr. Leo ay babalik pa sa kanilang teritoryo, hindi na siya magiging mabait. Pagkasabi nito, binali niya ang leeg ng lalaki at sinabihan ng isa pang binatilyo na ang mensahe ay para sa kanya. Nanood ang mga tao ng video kung saan nakipaglaban si Invincible sa isang taong sumuko na ngunit tinamaan pa rin niya. Sa paaralan, binati ni Mark si Amber ngunit hindi siya pinansin dahil 20 minuto na siyang late. Ipinaliwanag ni Mark na kumuha siya ng cake para kay Amber. Naiwan siya ngunit hinayla siya nito. Sa isang sunog, mas pinalala pa ito ni Titan sa pagbuhos ng gasolina. May humarap sa kanya kaya binigyan niya ito ng pera at sinabi kung saan ito maaaring pumunta pansamantala. Lumaban si Invincible sa isa pang kontrabida at nagpasalamat sa mga taong nagdiwang. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang boss na si Mr. C dahil sa pagiging late muli, kaya nag-resign si Mark. Tumanggap si Titan ng pera mula sa isang lalaki at hindi siya pinatay matapos makita na may anak ito. Nakipaglaban si Invincible at Omni-Man sa isang kontrabida na gusto lang sana nilang kausapin. Tinuruan ni Omni-Man si Mark kung paano manakot ng mga kontrabida, ibinagsak ito, at pagkatapos ay sinalo. Nagmadali si Mark sa paaralan at sinabihan siyang kung gusto niyang makapasok sa kolehiyo, kailangan nilang pag-usapan ang kanyang attendance. Pinasok ni Titan ang isang laboratorio, kinuha ang isang chip, at sinabi sa mga gwardya na huwag silang barilin kung gusto nilang mabuhay. Kanselado ang date ni Invincible kay Amber sa pamamagitan ng text dahil may nilalabanan siyang kontrabida. Nakarating si Titan sa kanyang boss na si Machine Head at ibinigay ang chip na agad namang isinaksak nito sa kanyang ulo. Sinabi ni Titan na tapos na siya sa pagtatrabaho rito, ngunit tumanggi si Machine Head at sinabing hanggang sa huli ay tanging gamit lang siya sa pagdurog ng ulo. Sa galit, sinira ni Titan ang mesa ng boss niya, na lalo pang nagpapatunay ng punto nito. Sinubukan ni Mark pigilan ang isang asteroid na papunta sa Earth at matagumpay niya itong itinapon pabalik sa kalawakan. Ngunit sinabi ni Omni-Man na maliit lang ang asteroid, bagay na ikinagulat ni Mark. Nakakuha si Mark ng text mula kay Amber at pinayagang umalis. Dumating siya sa bahay ni Amber at humingi ng tawad sa pagiging late. Sinabi niyang masarap ang pagkain, pero sinabi ni Amber na 2 oras na ang nakalipas mula noong hapunan. Tinanong siya nito kung mahalaga ba siya kay Mark dahil palagi siyang late. Humingi ng tawad si Mark at sinabing hindi madali ang lahat, ngunit sagot ni Amber, hindi na niya uulitin ang ganong sitwasyon. Nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon at umalis. Habang naglalakad, tinawag siya ng kanyang ama na nagsabing may elepanteng nagnanakaw sa tindahan. Pumasok si Titan sa kanyang apartment at binigyan ng dessert ang anak. Tinanong siya ng asawa kung lumabas siya at na-disappoint dahil nagtatrabaho pa rin siya para sa kanyang boss. Mula sa terrace, nakita ng anak niya si Invincible na buhat-buhat ang elepante. Sinabi niya na sinasabi ng mga tao na mabait si Invincible, at sinisikap din niyang maging mabuting tao. Nilalamig si Debbie sa kanyang closet at nakita ang notebook ni Darkblood.
Binasa niya ito sa banyo at napagtibay ang kanyang mga hinala. Pinagalitan si Eve ng kanyang mga magulang dahil ang tanging dahilan kung bakit nila siya pinayagang maging superhero ay dahil nandoon si Rex para protektahan siya. Ngunit sinabi ni Eve na kaya niyang alagaan ang sarili at wala na ang kanilang team. Sinabi ng kanyang ama na hindi siya pwedeng maging superhero mag-isa, ngunit umalis siya. Lumipad si Invincible sa kalangitan at dumapo sa bubong kung saan naghihintay si Titan. Nakilala siya ni Invincible at tinawag na kriminal, ngunit sinabi ni Titan na hindi niya alam ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Kailangan lang daw niya ng kaunting pera at humiling ng tulong para pabagsakin ang kanyang boss na siyang nagpapatakbo ng lungsod. Sinabi ni Invincible na malalaking bagay lang ang kanyang tinatrabaho, ngunit napilit siyang makita ang totoong mundo. Ipinakita ni Titan kung sino si Machine Head at ipinaliwanag ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Titan na kapag tumulong si Invincible, tunay silang makakatulong sa mga tao. Nang tanungin siya ni Invincible kung bakit siya tumanggap ng pera, sinabi niyang hindi ito para sa kanya. Sa hapunan, sinabi ni Mark sa kanyang mga magulang na kaya niyang pabagsakin si Machine Head, ngunit hindi nakikinig si Debbie. Matapos magpaliwanag si Mark, sinabi ni Nolan na nagkakamali siya at ginagamit lamang siya, at ang problemang ito ay hindi para sa kanya. Ngunit sinabi ni Debbie na minsan, ang mga tao ay hindi kung sino ang inaakala natin, at ang pagtulong sa iba ay hindi kailanman nakakababa sa isang tao. Ang bagong Guardians of the Globe ay nagdiriwang ng tagumpay laban sa Lizard League. Lahat sila ay nagdiwang na may dalang beer, maliban kina Robot at Black Samson. Si Black Samson ay naglabas ng mataas na frequency na nakabasag sa kanilang mga bote. Sinabi niya na may mga taong napunta sa ospital dahil hindi sila lumaban bilang isang koponan. Binal-ika nila ang laban at pinagsabihan sila ni Black Samson kung ano ang dapat nilang gawin para makaligtas ng buhay. Ngunit hindi natuwa si Rex at sinabi niyang ginawa nila ang kanilang makakaya at nanalo naman sila. Sa laboratorio ng Moller Twins, handa na ang clone at inilabas mula sa pod. Pareho silang humiga at nang matapos ang kuryente sa kanilang ulo, binati ng bagong clone ang kapatid na lumikha sa kanya, tinawag niya itong clone. Habang nagtatalo sila, sinabi ni Robot na hindi niya kailanman maiintindihan kung bakit nila iyon ginawa. Sinugod siya ng magkapatid ngunit tumigil nang tumayo siya sa ibabaw ng replication chamber. Ipinaliwanag ni Robot na kailangan niya ang kanilang kaalaman sa tissue growth at DNA replication at sinabing bibigyan sila ng gantimpala. Tumawag si Debbie kay Nolan at hiniling na bumili ng pagkain mula sa Rome at alak mula sa Provence. Nang umalis si Nolan, sinuri ni Debbie ang bahay at napansin niyang naiba ang posisyon ng air vent. Nakakita rin siya ng bag ngunit itinago ito nang bumalik si Nolan. Sina Titan at Invincible ay sumalakay sa gusali ni Machine Head. Ngunit nang harapin siya ni Invincible, hindi ito gumalaw. Inamin ni Machine Head na alam niyang darating sila dahil sa bagong chip na nakuha ni Titan. Ipinakita rin ni Isotope ang sarili niya, ikinagulat ito ni Invincible. Tinanggap ni Machine Head na wala siya sa level ng kalaban, pero buti na lang at may pera siya para makakuha ng mga supervillains. Ipinatawag ni Isotope ang mga ito sa silid. Nagkita sina Eve at Amber sa Beckwell Community Center, kung saan ipinakita ni Amber ang paligid. Sina Invincible at Titan ay lumaban sa mga kontrabida ngunit natalo. Pinapanood sila ni Omni-Man mula sa malayo. Nakuryente si Invincible habang nasunog si Titan. Pagkatapos ng biglaang lakas ni Invincible, sinabi niyang mamamatay ang mga ito at mabilis na pinatay ang dalawa bago itinutok ang ulo niya sa lupa ni Battle Beast. Sinubukan niyang bumangon ngunit inihagis siya muli. Nagsaya si Machine Head pero binanggit na may signal siyang nararamdaman. Dumating ang Guardians of the Globe matapos makatanggap si Cecil ng anonymous na tawag. Sinabi ni Machine Head sa mga kontrabida na patayin ang Guardians, ngunit mabilis silang natalo. Sinabi ni Battle Beast na inakala niyang may karapat-dapat na kalaban sa Earth at sinabi kay Invincible na ang pagpatay sa kanya ay isang awa. Pinaputukan siya ni Black Samson ngunit nabigo. Tinamaan sa tiyan si Invincible at hindi na gumalaw. Tumakbo si Black Samson papunta kay Battle Beast ngunit kinilas nito ang kanyang kamay at inihagis, nabasag ang kanyang ulo. Sinubukan ding labanan ni Monster Girl si Battle Beast ngunit mabilis siyang natalo. Binaril siya ni Robot at habang nakatingin ang Guardians sa kanilang mga sugatang kasama, nagtulungan sila at natalo ang mga kontrabida, maliban kay Battle Beast na sinabing walang karangalan sa pagpatay ng mga insekto, kaya umalis ito. Buhat ni Robot si Monster Girl matapos makitang malubha ang kanyang sugat.
Sinabi ni Machine Head na kakaiba ang mga pangyayari at inutusan si Isotope na ilabas siya. Ngunit hindi ito tumugon at sinuntok siya ni Rex. Nagising si Mark at sinabi ni Titan na hindi niya inaasahan ang kinalabasan ng mga pangyayari bago ito umalis. Sinuri ng mga doktor ng GDA si Mark at sinabi nilang nawawalan na siya ng maraming dugo. Dumating si Cecil sa lugar at nabigla sa kanyang nakita. Inutusan niya ang mga doktor na iligtas si Mark dahil kailangan nila si Invincible, ngunit kumuha rin ng sample ng dugo, sakaling kailanganin. Hinayla si Machine Head palabas ngunit bago siya umalis, binuksan ni Cecil ang kanyang ulo at kinuha ang ninakaw na chip. Tinawag ni Mark ang kanyang ama at pumikit habang sinasabi ng mga doktor na nawawala na siya. Tumanggap ng tawag si Eve tungkol kay Mark kaya sinabi niya kay Amber na kailangan na niyang umalis. Kinausap ni Robot si Monster Girl at sinabing aayusin niya siya. Teleported si Isotope sa opisina ni Machine Head at binati ang tunay niyang amo, si Titan, sa kanyang nagawa. Sinabi ni Titan na sinabi naman niya ang totoo kay Invincible, na papabutiin niya ang lungsod, at sinalubong niya ang kanyang pamilya. Pumunta si Donald sa laboratorio kung saan sinabi sa kanya na hindi namamatay ang mga Viltrumite cells. 3 babae ang nilapitan ng lasing na lalaki na nagpakilalang si Doug Cheston, anak ng may-ari ng Chest Pharmaceuticals at kalahati ng universidad. Inaya niya silang mag-party ngunit tumanggi ang mga babae. Pagkaalis nila, inatake si Doug mula sa likod. Pagkagising ni Doug, sinabi ni D.A. Sinclair na gagawin siyang matapang na explorer. Tiningnan niya ang kanyang braso na kalahating tao, kalahating robot. Nabigla siya at sinubukan magsalita ngunit pinutol ni D.A. Sinclair ang kanyang lalamunan at tinanggal ang kanyang vocal cords. Samantala, sina Invincible, Monster Girl, at Black Samson ay dinala sa emergency unit. Nalulunod si Monster Girl sa sarili niyang dugo at kinailangang intubate. Habang inaalagaan siya, bigla siyang naging halimaw. Pumasok si Robot at sinabing siya lang ang makakaligtas sa kanila dahil matagal na niyang pinag-aralan si Monster Girl. Nagfa-fibrillate si Black Samson at hindi siya magising, ngunit laking gulat ng mga doktor nang bigla siyang naglabas ng liwanag na naging sanhi ng energy surges at nagbigay sa kanya ng tibok ng puso. May butas si Invincible mula dibdib hanggang likod kaya mabilis na gumalaw ang mga doktor. Dumating sina Debbie at Nolan sa emergency unit at nakita ang kanilang anak na duguan. Sa huli, nagising si Mark at nakita ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Nolan ang kanyang kondisyon at nag-alala si Mark para kay Amber. Dito na nagtatapos ang part 3, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.